actual na video na inaaresto yung tao. Tapos puta, i-deny. Kundi ba mga gago, mga putang ina nito? Inaresto nyo, tapos i-deny nyo na inaresto nyo. Anong plano nyo gawin dun sa tao? Anong planong gawin nyo dun sa babae? Pahihirapan nyo, torturin nyo, iti-turn over nyo sa Amerika? Anong plano nyo? Kailangan talaga putang ina pasagutin ng PNP dito eh. Anong plano ninyo? Bakit hindi nyo nire-report at dinideny nyo na nahuli nyo? Imposibleng hindi nyo alam na nahuli yan. Imposibleng hindi nyo alam. Unang-una sa lahat, puta, may bounty yan. May patong sa ulo yan. Pangalawa sa lahat, puta, assignment nyo yan. Pakawalan nyo na lahat, wag lang itong mga to. Police Regional Office 11, PRO 11. Nagpunta si Torion sa PRO 11. Ang sabi ng PRO 11, wala daw nangyaring hulihan. Pero puta, mobile nila yan. Pulis nila yan. Bakit nyo itinatago na nahuli nyo yung tao? Anong gusto nyong gawin? Isa-salvage nyo? Ililibing nyo? O ito, isa pang kagaguhan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ngayon ng mga hayop. Ng mga hayop animal sa gobyerno. Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo ha. Okay, ganito yan ha. Lahat tayong mga Pilipino ay merong karapatan para magkaroon tayo ng abogado. Let's say for example na aresto tayo. Pag tayo'y humingi ng abogado, ay salamat Michelle Mangarin. Maraming salamat Michelle Mangarin ha. Mabuhay ka, ibang klase. So tayo mga Pilipino ay meron tayong karapatan na magkaroon ng abogado. Kapag inaresto ka at ikay humingi ng abogado, kailangan nilang papuntahin or kailangan kanilang bigyan ng abogado. Kung may abogado ka, kailangan tawagan nila yung abogado mo. Kung wala, they have to provide a lawyer for you. Karapatan po natin yun, mga bossing. Ngayon, ito, yung isa sa mga akusado dyan sa grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Elizabeth Gash, thank you very much ha. Salamat. Alam ko minsan nalilibang kayo. Minsan nalilibang kayo sa kakatawa, sa kakabanat, sa kakachat. Alam ko nakakalimutan nyo yan. O kaya ipapaalala ko ha, kasi baka nagiging makakalimutin kayo. Ayoko kasi kayong nalulungkot. Siyempre pagka di mo magpapakulay ka talaga dapat, pero nakalimutan mo. Ay shit, nakalimutan ko magpakulay. Ang ganda kasi ng topic ni Boss Dada. Mababad trip ka, di ba? O kaya ipapaalala ko sa inyo para hindi kayo mabad trip. Oo, kasi miski ako ganyan eh. Miski ako ganyan minsan. Bumili ko ng sa 7-Eleven. Bumili ko ng Coca-Cola. Tapos biglang nakita ko yung kabarkada ko. Uy, kumusta? Anong balita? Saan ka na? Talaga? Okay ka lang? Ito. Sige pre, uwi na ako. Minsan lumalabas ako, hawak ko yung coke, di ko pa pala nababayaran. Nakakalimutan ko yung minsan. Kaya nga bumabalik ako, tapos ay bayad, nakalabas na ako, hindi pa ako nakakabayad. Kaya alam ko kasi kaysa mabad trip kayo, di ba? Ano ba yan? Nagpapakulay sana ako kanina. Kaya lang, nalibang ako. Hindi ako nakapagpakulay. Ano ba yan? Baka hindi pa kayo makatulog eh. Ayaw ko naman mangyari sa inyo yan. Kaya pinapaalala ko sa inyo. Oy, Lolita Dumpor. Tawa ka ng tawa. Baka gusto mo na mag-asawa ha? Ganyan sabi ng lola ko. Hoy, tawa ka ng tawa. Gusto mo mag-asawa. Ayan nga. So, ito nga si Pauline Canada. Nahuli siya kaninang mga bandang alas 11, alas 12 yata ng tanghali. Nahuli siya diyan sa kanyang tahanan. Sa kanyang tahanan ha. Sa bahay niya, dun siya nahuli. Okay, so swerte ha. Mayroon nang kumubra kagad ng 1 milyon. Palakpakan.
Okay, so ano yan? So nahuli siya kanina. So nung nahuli siya kanina, mga bossing, syempre hindi alam ng mga abogado kasi pinuntan siya sa bahay tapos may mobile kinuha. Ngayon nung nag-message sa yung mga members nila na nahuli po, Ray Dino, salamat. O kita mo si Ray Dino. Kahit busy sa work. Kahit busy si Ray Dino sa work, tingnan mo naman. O hindi ba? Talagang hindi niya yan makakalimutan. Maraming salamat. Okay, going back mga bossing. Nahuli siya ng bandang alas 12. So nung nahuli siya ng alas 12, nag-text ngayon sa abogado yung mga members na nahuli po si dito sa bahay. Si Pauline Canada nahuli. O di syempre, nahuli ba? Saan dinala? Hindi nila alam. Hindi namin alam kung saan dinala. Basta kinuha dito ng pulis, kinuha ng mobile. Tapos dinala na. Hindi namin alam kung saan. Ganun ba? So ang ginawa ngayon netong abogado ng KOJC, si Dean Torion ng Jose Maria College, pumunta siya dun sa Regional Director's Office. Okay, pagpunta niya doon, hinanap niya yung hepe, wala. Tapos nag-fill up daw siya ng form at sinabi niya na ito nga, kailangan ko makausap yung kliyente ko kasi naka-receive ako ng report na nahuli na daw siya at kayo daw po ang humuli. Mantakin mo, sinabi daw ng presinto na ay wala, hindi totoo yan, fake news yan. Okay, so nung nalaman, nung abogado, fake news, so ibig sabihin hindi siya na-aresto. Hindi, walang na-aresto. Okay, so tinext ni Torion tinext ni Torion yung tao na nag-text sa kanila. Sabi mo nahuli, wala naman daw eh. Wala daw record sa kanila dito sa Region 11. Wala naman daw. Paano wala? Eto may video. Sinend daw sa kanya yung video. Nakita talaga dun sa video na hinuli. Oy, Delta Queen, maraming salamat sa iyo. Buti na lang, Delta Queen, dumating ka sa buhay ko. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, ay ang lungkot-lungkot na dito. May Diyos ko. Ay, sabi ni Sheila Mau. Ni Sheila May Overman. Classmate ko yan si Pauline Canada sa elementary. Kailan po yan? Mga 1912? Ganon? Kailan pa po yan? Oy, shout out sa iyo ha, Delta Queen ha. Maraming salamat. So suma total, dininay ng regional director yung pagkaka-aresto, dinidinay ng pulis. Walang alam yung mga legal counsel kung ano yung totoo. May video na talagang hinuli. Ano ba to? Ang humuli ba sa kanya? Pulis? Ang humuli ba sa kanya ay nagpupulis-pulisan? Baka tinotorture na yan. Ang daming tumatakbo sa isip nila kasi wala pang nagre-report sa kanila na nahuli nga. Mantakin mo, kababaeng tao nito ha. Babaeng tao, ang kaso rape, tapos ang nagsasampa ng rape, babae din. Kabubuhan. Sobrang bobo. Kasi kung ano yung ikinaso kay pastor, yun din ang ikinaso sa kanila eh. Nung una, ang ikinaso sa kanila, parang yung pananakit at saka nadagdagan na ng human trafficking. Ang masaklap, nadagdagan pa ng rape. Paano mangre-rape yung isang babae ng isang babae din, tangangot buta. Kaya sabi ko, talagang may plano talaga. Etong mga pulis na ito, meron talaga silang plano na itong mga taga Kingdom of Jesus Christ, meron silang plano na kakaiba dyan. Ay nako, Boss Dada, na-move na naman ng LS ko due to equipment problem. Bakit? Bakit na-move na naman due to equipment problem? Ano naging problema na naman ng equipment mo, safety and security vlog? Maraming salamat sa iyo ha. Dapat pala lagi kang nagkakaproblema. Kailangan lagi kang nagkakaproblema para magsusumbong ka sa akin ha. Sa akin mo na isusumbong yan. Anuhin natin yan, awayin natin yan sila. So yun yung sinabi natin na may balak talaga itong mga kapulisan dito sa mga akusado.
dito sa mga dinidemanda, kala Pastor Kibuloy, 10 ng mga kasamahan niya na inakusahan, may plano talaga sila. Kasi mantakin mo dapat yon automatic kapag nahuli ka, kailangan meron ka ng access sa abogado. Alam mo ba, kanina nagpe-press con sila, alas 11 pasado, nahuli yung tao, alas 12 ng tanghali, alas 11 na, doon lang nakarating sa kanila na ina-acknowledge ng krame na nahuli na. So, ibig sabihin, for 11 hours, walang access ang abogado sa tao, ang tao walang access sa abogado, hindi alam kung anong nangyari dun sa tao during that time. Pwedeng tinorture, pwedeng kiniliti, pwedeng ginahasa. Kumbaga, ang daming pwedeng mangyari sa ganung kahabang oras. Bakit hindi nila binigyan ng abogado kagad? So, that is one clear na paglabag sa batas nitong kapulisan natin. At take note, nag-deny yung mismong presinto na humuli dahil kitang-kita doon sa sasakyan kung anong presinto. Huling-huli sa akto, nag-deny. Dapat binidyohan nyo habang nagdi-deny para talagang putang ina ng mga yan, mawala na sa serbisyong mga hayop na yan So sabi ni Michelle Mangarin, hala, nasan na po siya? Hindi talaga alam kung nasaan. Oo, hindi alam kung nasaan. Pag tinanong mo sa krame, nahuli. Pero pag tinanong mo doon sa talagang nakahuli, di daw nahuli. So, ibig sabihin, tinatago nila. Bakit? Anong motibo? Anong motibo? Bakit lumalabag kayo sa batas? Utang ina, alam nyo nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, nung panahon ng martial law, ganyan din. Ang dami din mga nawawalang mga aktivista. Ang dami ding mga kalaban ng gobyerno na nawawala na lang bigla, hindi na nakita hanggang ngayon. Ang tawag po sa kanila, desaparecidos. So, inuulit ba ng Presidente Bongbong Marcos kung ano yung ginawa ng tatay niya noon? O, tingnan mo, si Abalos na nagmamagaling, di ba pagka laging pa-interview ng pa-interview? O, kita mo, nasukol siya ng mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Tingnan mo, hindi nagpapa-interview si Tanga. So ano na ang gagawin ng KOJC? Wala naman silang gagawin, wala naman silang magagawa Kasi nga lumalabas, biglang nagkaroon nga ng kaso yung mga yan na no bail. Kasi nagbayad naman ng bail yung mga yan sa una nilang mga kaso Until merong naidagdag dun sa kaso nila na puta biglang naging no bail. Tapos meron pang forfeiture of assets. So, klaro na gusto talaga ng gobyerno na putya ma-freeze yung assets ni Kibuloy at makuha siguro nila yung mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Putang ina. Unang-una sa lahat, private na private na grupo yung mga yan. Pati pera ng private gusto nyong makuha? Hindi pa kayo nagsawa sa pera ng taong bayan, pati pera ng simbahan gusto nyo panakawin. Mahiya naman kayo sa sarili nyo, mga boss. Walang iya. Ibang klase ang kapal ng mga muka. O gusto nyo makita yung balita, eto na ngayon yung balita. Nasungulingan na nahuli si Pauline Canada. KOJC Legal Counsel may katibayan na nahuli siya. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho live mula sa Davao City. Hannah, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo at nakarating nga dito sa Kingdom of Jesus Christ nga nakaulat na nahuli ng PNP Region 11 ang isa sa mga co-accused si Pastor Apollo C. Kibuloy na si Pauline Canada. Ngunit nung pinuntahan ito ng ating legal counsel, pinasinungalingan ito ng PNP Region 11. At para malaman natin ang detalye pa ng impormasyon na ito, kasama po natin ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, si Attorney Israel Torion. Attorney Torion, tell us more about this po. Yes, nakatanggap ako ng text message po sa isang member po ng KOJC na nadakip daw si Ma'am Pauline Canada
And what I did was to proceed right away to Camp Katitipan, Davao City. Ito po ang center ng police offices po dito sa Davao Region. At pumunta po tayo kay General Nicolas Torre. Nag-fill up tayo ng form at nakalagay po doon sa form 3:04 p.m. tayo. At ang purpose, naka-state po natin to verify whether or not nasa kanila bang custody si Madam Pauline Canada. And then, naghintay po ako doon. Meron tayong kopya ng ating formal request because nag-request tayo to confer with Ma'am Pauline Canada. Pero wala daw si General Torre doon na sa Manila at ang sabi ng kanyang secretary na pulis din na hindi daw totoo na nasa kanila. Ayan, nakikita nyo itong nandito video sa may kaliwa. Yan yung actual na video na inaaresto yung tao. Tapos puta, i-deny. Kundi ba mga gago, mga putang ina nito? Inaresto nyo, tapos i-deny nyo na inaresto nyo. Anong plano nyo gawin dun sa tao? Anong planong gawin nyo dun sa babae? Pahihirapan nyo, torturin nyo, iti-turn over nyo sa Amerika? Anong plano nyo? Kailangan talaga putang ina pasagutin ng PNP dito eh. Anong plano ninyo? Bakit hindi nyo nire-report at dinideny nyo na nahuli nyo? Imposibleng hindi nyo alam na nahuli yan. Imposibleng hindi nyo alam. Unang-una sa lahat, puta may bounty yan. May patong sa ulo yan. Pangalawa sa lahat, putya assignment nyo yan. Pakawalan nyo na lahat, wag lang itong mga to. Di ba po siya tinatrabaho nyo ng maigi yan? Imposible na wala kayong impormasyon na nahuli yan. Tanga lang ang maniniwala na wala kayong impormasyon na nahuli. Nag-ooperate sa Davao, sa region ninyo, tapos hindi nyo alam na nang-aaresto sila. Kaya na ibig sabihin may ginawa kayong katarantaduhan talaga. Kung alam nyo, eto yan ha, mabuti na lang talaga. Sobrang swerte netong mga akusado na to. Meron silang SMNI at meron silang access sa magaling na abogado. Kasi kung itong mga tao na to, normal na tao lang, walang SMNI kahit may video sila, maniwala kayo, putang ina mapapawalang sala ang mga hayop na yan. Malamang ito si Canada, nakabaon na to. Nakalibing na ng buhay to. Ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na extrajudicial rendition. Ito yun. Yung rendition na tinatawag niya. Mantakin mo, nahuli ng pulis. Pinuntahan ng abogado. Nasaan na yung kliyente ko? Wala kami hinuli. Dininay. Puta, kung walang video at saka kung walang SMNI, patay na ngayon to. Ganyan kasama ang gobyerno ngayon. Maybe not all. But again, sino ba ang may hawak ng PNP? Hindi ba presidente, PNP chief at saka DILG? So whatever happens here, si Presidente Marcos na nagsabi na yung bounty na inilagay sa mga ulo na to, sanctioned niya. Sinabi niya anong masama doon. Ibig sabihin, inaprubahan niya. So the fact na inaprubahan niya, it means putang ina siya. Sino ba pinakamataas sa kanila? Siya. O di siya mastermind. Kaya ngayon sa tingin nyo dapat bang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy? Puta, para sa akin, ito personal ko lang ha, wag. Putang ina, pag nahuli ka, ikakamatay mo yan. Napakaswerte talaga nito ni Pauline Canada. May SMNI, may attorney Torion, at matalino yung mga kasama niya sa bahay nag-video. Kung wala yan, maniwala kayo, puta, nakabaon na yan. O ngayon, putang ina si Ontiveros. Ontiveros, hindi ba nangangalaga ka sa ikaw ang superhero ng mga kababaihan sa Pilipinas? Anong tawag mo dito? Anong tawag mo dito? Hinuli alas 12 ng tanghali. Alas 11 na ng gabi. Hindi pa alam nung abogado kung nasan yung kliyente niya.
Pinuntahan nung abogado sa presinto, Region 11, puta, hindi daw nila alam, wala daw nahuli. Dininay yung operation. Huling-huli sa CCTV camera, dininay yung operation. Puta, anong tawag dito, Ontiveros? O nasan ka? Kailangan namin ng ano mo. Kailangan namin ng Senate inquiry tungkol dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. This is the state that we are in. Nakakatakot, para na talagang martial law. Ito na po ang huli kong pagbablog. Bukas po magkakanta-kanta na lang ako at saka magmumukbang na lang. Oy, kapag ba ako nagmukbang, hindi na ba ako nagpolitika, nagmukbang na lang ako. Papanoorin nyo pa rin ba ako? Ha? Nasaan ang human rights, sabi ni Leslie? True. Dapat dito nakikita na natin yung Commission on Human Rights. Nalabag na kaagad yung yung karapatang pangtao, yung karapatan nitong ni Pauline Canada. Again ha, hindi pa po ito mga convicted felon. Hindi po ito mga convicted criminals. Itong mga ito ay akusado pa lang ni hindi pa nagsisimula yung kaso. Kaya bakit tinatrato na natin ng ganito? Ibig sabihin talaga may masama kayong balak sa Kingdom of Jesus Christ. Nilang custody si Ma'am Pauline Canada. Pero nakapagtataka po ito kasi napasahan po tayo ng video na nagpakita talaga na naaresto kaninang hapon, mga 1 o'clock siguro or mga 12 o'clock. Ngayong araw, si Ma'am Pauline Canada. Attorney, pwede ba ito mag-raise ng concern or alarm, especially sa family ni Miss Pauline Canada, no? If the police is denying na nahuli siya, pagkatapos meron tayong video, makikita yan ng ating mga kababayan, ano, napapakita natin ngayon sa television. Itong video na katibayan po mismo, family po niya ang kumuha ng video na ito na siya Police. 488. O sige, diretso. po ay nahuli po ng mga otoridad. Yes, this is really... Ayun bagong Pilipinas. May logo pa ng bagong Pilipinas. Putangin na yan. a cause for great... Ayun ang linaw-linaw Ayan Ayan Ay, ito. Ayan Police Regional Office 11, PRO 11. Nagpunta si Torion sa PRO 11. Ang sabi ng PRO 11, wala daw nangyaring hulihan. Pero puta, mobile nila yan. Pulis nila yan. Bakit nyo itinatago na nahuli nyo yung tao? Anong gusto nyong gawin? Isa-salvage nyo? Ililibing nyo? Anong plano nyo? Pahihirapan nyo hanggang sa ilabas si Pastor Kibuloy? Una sa lahat, napakatanga nyo. Pumunta kayo doon sa Kingdom of Jesus Christ, nandiyan lang pala sa bahay. Kung nagtatago yan, wala yan dyan sa bahay. Ibig sabihin, hindi nagtatago yan. Pakapal ng mukha nyo. O ano ngayon, Jean Pajardo? Paano mo ngayon ititwist to? RMFB, PRO 11. Nahuli alas 12. Alas 3 ng hapon, nagpunta yung abogado, dininay nyo na nahuli. Kinumpirma ng krami na nahuli. Utangin na, pero yung presinto mismo na nagre-reshuffle, yung director na nagre-reshuffle ng mga tao sa Davao, wala sa Davao. Nasa ibang lugar. Sinabi nung tao niya na wala daw nahuli. Anong gusto nyong gawin? Ha? Mga hayop kayo, mga satanas kayo talaga. For grave concern. Kasi nga po under Republic Act 7438, nakasaad naman po doon that the person who is detained shall be assisted at all times by his lawyer. Nag-text nga sa akin before si ma'am upon his arrest. Meron siyang text message sa akin. Nung tinawagan ko, wala nang sumasagot. Tinawagan ko rin si General Torre mismo. Nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ko ba makakonfer si Ma'am
Pauline Canada, pero walang sagot. Nag-text ako, sinabihan ko pa siya, may video po kami confirming her arrest. So I would like to request conference with my client in accordance with Republic Act 7438. Pero wala pa pong reply hanggang ngayon. So ang ginawa ko, nagpadala na ako ng letter, na formal letter talaga, at pina-receive ko doon. I do hope and pray na finally they would act, because this is a criminal offense po. If yung lawyers po nila mag-research po ng konti, under Section 4 thereof, medyo mataas-taas pa naman ang penalty po nito kung i-deny yung detained person conference with his lawyer. That would merit a penalty of imprisonment of not less than 8 years, but not more than 10 years or both, or a fine of 6,000 pesos or a penalty or both. And meron pang perpetual absolute disqualification po. So sana naman po, yung fear namin kasi, baka na-torture na ito o kinukunan pa ng information bago ipakita sa akin. Bawal po yun. Dapat at all times ang nakasaad po sa batas. Pagkadakip niya, kung mag-request yung detained person of a lawyer or for a lawyer, the police has no other recourse except to allow him or her. So, another violation sa PNP. Another violation po. Kaya nga po, nananawagan po ako kay General Torre. He is a professional police. Ano na ngayon? Ano na ngayon to, Barbil? Oy, RJP Stories! Shout out sa'yo. Mabuhay ka. O minsan, pumunta ka dito, ha? Maglambingan tayong dalawa. Oh, inshallah, sabi ni Nolita, makikita pa natin si Pauline Canada. Oo, makikita pa natin kasi nga ni-report na habang nagpe-press con sila kanina, naka-receive na ng information si Atty. Torion tungkol dun sa kliyente niya, and most likely or most definitely naghahanap na sila ng way para makausap yung si Pauline Canada. Pero sana this is another clear violation by the PNP, by the same regional director or police regional office. 11, siya yung mismong siya yung mismong nag-aayos, nagre-rigo doon ng mga pulis diyan sa Davao, Pucha, ganyan sila kagago. Sobra talaga to. Sobra na nangyayari sa bayan natin, hindi na tama. This man, I know that he is aware of Republic Act 7438. So please allow us to have access with our client. Kaya nga nagpa-interview na kami because we are concerned as to the health. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, isa talaga sa may kasalanan dito. Alam nyo kung sinong isa sa may kasalanan dito? Eto. Yan. Yan ang isa sa may kasalanan. Oh, yan ang isa sa may kasalanan. Mantaki mo, nakabinbin na ng 4 na taon. Sinabi na niya na dismissible yan. Walang probable cause. Tapos siya din ang bumuhay. Binuhay niya yung kaso. Tapos siya din ang nag-apply na mailipat sa Maynila. Dapat nasa Davao yung kaso, siya nilipat sa Quezon City. Tapos, from merong bail, biglang naging no bail. Tapos merong forfeiture of assets. Ibig sabihin, dinagdagan ng kaso nitong tokmol na ito. Kaya napakalaki ng kasalanan nitong mamang ito sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Gustuhin man nating maawa dito sa animal na ito, hindi talaga ito kaawa-awa, maniwala kayo. Ito ang isa sa may kasalanan talaga. Oo, kung ito, napakakapal ng mukha nitong mamang ito. O sa totoo lang, kanina medyo naaawa na ako But after ko ulit marinig yung press conference at nalaman na siya mismo yung bumuhay, siya mismo yung nagpalipat. Mantakin mo, pinalipat nila nang hindi nila kinukonsulta yung mga akusado, yung legal counsel ng mga akusado. Wala namang threat sa buhay.
nung mga nagrereklamo, putya, inilipat sa Quezon City. Inilipat sa Pasig. Oh, kaya ayan, sir, sa totoo lang, kung ano mo yung tinatamasa mo ngayon, deserve mo yan. Oh, deserve mo yan. Deserve mo yan, sir, sa totoo lang. Hindi mo deserve na mabuhay pa ng matagal. Oh, pero mas maganda talaga. Mahirapan kayo dyan sa mga karma nyo. Sa totoo lang. O, diretso natin. Itong sinasabi ni Torion. And safety and mental well-being of Ma'am Pauline Canada. No, presumed innocent pa po siya. Presumed innocent. Isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya. At ang original case nito, rape po. At kung ano-ano ng kaso ngayon ang nagkaanak ni... Putang ina, rape. Babae. Ang kaso rape. Matandang babae ang kaso rape sa kapwa babae. Hindi naman tomboy to. Sobrang gagong kaso. Sobrang tanga nung kaso. Tapos ngayon gumawa sila ng kasunduan na kailangan daw lahat ng kaso ang makakalusot lang sa sa korte yung may malakas ang probable cause at saka yung malakas ang tsansa ng conviction. Oo. Ito, imposible naman po yung babae ng rape po ng kapwa babae. So, please... Hindi imposible na ang babae mang-rape ng kapwa babae. That's if you are a tomboy. Pero kung ito si madam, di naman tomboy. Sinampahan lang siya ng kaso na ganyan dahil yan din yung kaso nung isa para pare-parehas sila na mabulok. O ganun. Be reminded that she is still presumed innocent po. Maraming salamat, Attorney. Palakpakan.